Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara, nakaupo si Malik sa isang lumang kahoy na upuan habang binubuklat ang makakapal na pahina ng isang sinaunang aklat. Ang kanyang mga mata, bagamat malabo na dahil sa edad, ay nagbabasa pa rin ng may konsentrasyon. Sa bawat pahinang binubuksan niya, tila mas tumitindi ang bigat ng mga salitang nakasulat. Ang init ng gabi ay bahagyang napapawi ng malamig na simoy mula sa disyerto. Sa di kalayuan, naririnig ang mga tunog ng mga kuliglig, tila isang paalala ng tahimik na pamumuhay sa maliit na nayon. Ngunit sa isip ni Malik, hindi kapayapaan ang nangingibabaw. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong na matagal na niyang tinatakasan. "Lolo, narito na ang tiya mo," tawag ni Amina, ang kanyang 16 na taong gulang na apo, habang inilapag ang isang tasa sa maliit na mesa. Umupo siya sa tabi nito, nakatingin sa aklat na ngayon ay nasa mga kamay ng matanda. "Ano po iyang binabasan niyo?" tanong niya ng may pagtataka. Hindi ito ang unang beses na nakita niyang hawak iyon ng kanyang lolo, ngunit sa gabing iyon, tila may kakaibang seryosong ekspresyon ang matanda. "Kwento ng ating mga ninuno," sagot ni Malik, ngunit may bahid ng pag-aalala sa kanyang tingin. "Babala ito, Amina. Tungkol sa mga darating na panahon, mga panahong hindi magiging madali para sa atin." Napakunot ang noo ng dalaga. "Anong klaseng babala po?" Napalunok si Malik, parang may hinahanap na lakas mula sa kanyang loob. "Sinasabi rito na darating ang isang figura na itataas ng mga tao, ngunit siya ay isang mandaraya. Magdadala siya ng pagkakaisa, ngunit ito'y mapanlinlang. Ang mundong ito, Amina, ay puno ng mga tanda. Ngunit ang problema, maraming hindi nakikita ang mga ito." Tahimik na nakinig si Amina habang nagsimula si Malik na ikwento ang ilang bahagi ng nakasulat. Binanggit niya ang tungkol sa isang itim na bato na may kakaibang koneksyon sa kasaysayan ng relihiyon. Pinaniniwalaan ng iba na ito'y isang banal na simbolo, ngunit may mga naniniwala rin na may mas malalim itong misteryo. Habang pinag-uusapan nila ito, isang tunog ng kabayo ang pumukaw sa kanilang atensyon. Sa dilim ng gabi, lumitaw ang isang silweta ng lalaking nakasakay sa kabayo, papalapit sa kanilang bahay. Si Malik ay tumayo agad, bahagyang napapaubo, habang pinilit niyang tingnan ang estranghero sa malayo. Bumaba ang lalaki, may daladalang bag at nakabihis ng moderno, ngunit tila galing pa rin sa malayo. "Magandang gabi po," bati nito habang dahan-dahang lumapit. "Ako po si Yusef. Isa akong manlalakbay at iskolar. Narinig ko po ang tungkol sa inyong kaalaman sa mga lumang kasaysayan. Sana'y hindi ako istorbo." Tinignan ni Malik ang lalaki, tinatantya kung dapat ba siyang magtiwala. Sa likod ng kanyang isipan, tila may kutob siyang hindi ordinaryo ang gabing iyon. "Pasok ka," sagot niya sa wakas. Sa loob ng maliit na sala, naupo si Yusef at inilabas ang ilang mga aklat mula sa kanyang bag habang siya ay nagsimulang magpaliwanag, inilarawan niya ang kanyang layunin. "Ako'y nag-aaral ng mga koneksyon sa pagitan ng mga lumang kwento at mga kasalukuyang simbolo ng pananampalataya. May mga bagay na tila nawawala sa ating unawa at gusto kong makita kung paano ito nag-ugnay sa ating kasaysayan." Habang nag-uusap sila, unti-unting sumulpot ang mga tanong ni Yusef na tila nagtutulak kay Malik na bumalik sa mga kwentong matagal na niyang iniwasan. Sa bawat detalye na binabanggit ni Yusef, tila may bahaging tumutugma sa mga naalala ni Malik mula sa kanyang sariling aklat. "May nabanggit ka tungkol sa itim na bato," sabi ni Yusef sa mababang tinig, habang hawak ang isang papel na puno ng mga guhit at sulat kamay. "May kakaibang halaga ito sa maraming kultura, pero hindi lahat ng aspeto nito ay naipapaliwanag ng malinaw." Tumahimik si Malik, nakatingin kay Amina na ngayon nagiging interesado rin sa usapan. "Bakit mo ito hinahanap?" tanong ng matanda, may bahagyang pagdududa. Tumingin si Yusef diretsyo sa mga mata ni Malik. "Dahil naniniwala akong ang kasagutan sa hinaharap ay nakatago sa nakaraan. At ang itim na batong ito ay maaaring susi." Habang ang gabi ay lumalalim, lalong lumalim ang pag-uusap ni Malik, Amina, at Yusef. Ang silid ay tila napuno ng bigat ng mga salitang binibigkas ng bawat isa, na parang may nakatagong enerhiya sa kanilang diskusyon. Si Yusef, bagamat nagmumukhang magiliw, ay may dalang kakaibang seryosong aura. "Ano po ang alam ninyo tungkol sa bato?" tanong ni Yusef. Inilabas mula sa kanyang bag ang isang lumang mapa na tila ginuhit gamit ang kamay. May mga indikasyon na ito ay higit pa sa isang simpleng simbolo. Ngunit kung ano man ito, parang may koneksyon ito sa mga naunang propesya.
Si Malik, bagamat may pag-aalinlangan, ay tila hindi napigilang muling bumalik sa kanyang kaalaman. Itinuro niya ang isang bahagi ng kanyang aklat na nasa mesa. Ang itim na bato ay matagal ng parte ng kwento ng ating kasaysayan. Sinasabing ito ay bumagsak mula sa langit, isang regalo mula sa Diyos. Ngunit hindi lahat ay naniniwala na ito ay banal. May mga nagsasabi na ito ay nagdadala ng kakaibang kapangyarihan, kapwa mabuti at masama. Nakinig si Yusef ng mabuti, ang kanyang mga mata ay tila nangungusap na alam na niya ang ilan sa mga bagay na binabanggit ni Malik. Ngunit may isang detalye siyang hindi maipaliwanag ng mag-isa, ang koneksyon nito sa mas malalim na espiritual na aspeto ng mga propesya. Inilabas niya ang isang litrato, isang imahe ng bato sa loob ng Kaaba. Napansin niyo ba ang hugis ng mga ukit dito? Ang disenyo ng mga nakapaligid sa bato, tanong niya, itinuturo ang mga detalye sa larawan. Sinasabi ng ilan na ang mga ito ay hindi natural. Ito'y tila baga nilikha para sa isang layunin na hindi basta relihiyoso. Nagulat si Amina sa usapan. Bagamat hindi siya bihasa sa kasaysayan tulad ng kanyang lolo, may kung anong kakaibang nararamdaman siyang bumalot sa kanya. Kung ito'y hindi para sa relihiyon, ano po ang ibig sabihin nito? Tanong niya. Tumayo si Yusef, nagsimulang maglakad paikot sa maliit na silid habang nagpapaliwanag. Sa maraming kultura, ang mga bagay tulad ng bato ay ginagamit hindi lamang bilang simbolo ng pananampalataya, kundi bilang tulay sa ibang dimensyon ng espiritualidad. Ngunit kung ang layunin ng batong ito ay iba sa iniisip ng karamihan, maaari itong magdala ng malaking pagbabago sa mundo. Tahimik si Malik, tila iniisip kung dapat niyang ibahagi ang lahat ng nalalaman. Nagtagal bago siya nagsalita muli. Yusef, ang mga ganitong bagay ay hindi biro. Ang itim na bato ay may malalim na ugat sa mga propesya. Ang mga salita ni Daniel sa kanyang panaginip ay nagbabala tungkol sa isang kapangyarihan na iaangat sa lahat ng tinatawag na Diyos. Nagkaroon ng biglaang katahimikan. Ang lampara sa mesa ay kumikislap, parang napapansin ang tensyon sa silid. Sa di kalayuan, ang tunog ng hangin mula sa disyerto ay tila nagbigay ng matinis na alingaw-ngaw. Ang gabi ay nagbigay ng kakaibang damdamin na may higit pa sa simpleng diskusyon ang nagaganap. Biglang tumayo si Amina. Lolo, paano kung tama si Ginoong Yusef? Paano kung ang mga propesya ay nagaganap na sa ating panahon? Ang kanyang tinig ay puno ng kaba, ngunit may halong pananabik. Tumingin siya sa estranghero. At paano mo malalaman kung ano ang dapat nating gawin? Naglakad si Yusef papunta sa bintana, sumulyap sa madilim na kalangitan. May mga palatandaan. Ang unang hakbang ay maunawaan kung saan nagmumula ang lahat ng ito. Kung ang itim na bato ay talagang may koneksyon sa mga hula ng mga sinaunang kasulatan, kailangan nating tuklasin ang buong katotohanan. At ang ibig sabihin nito ay kailangan nating pumunta doon mismo, sa Kaaba. Nagulantang si Malik. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi ito basta-bastang lugar na pupuntahan lamang para maghanap ng kasagutan. Ngunit ang kanyang tinig ay nagbabadya rin ng pag-aalala. Alam niyang may punto si Yusef, at alam din niyang ang mga bagay na kanilang pinag-uusapan ay hindi maaaring basta na lamang talikuran. Habang nagpatuloy ang usapan, ang gabi ay tila lalo pang naging misteryoso. Sa labas, ang mga bituin ay kumikislap, parang nagmamasid sa bawat kilos nila. Si Malik, bagamat puno ng pagdududa, ay nararamdaman ang isang kakaibang tawag, isang tawag na hindi niya matatakasan. Madaling araw pa lamang, ngunit ang maliit na nayon ay gising na. Ang hangin ay malamig at tahimik, tila hinihintay ang paparating na mga kaganapan. Sa loob ng bahay ni Malik, ang paghahanda para sa isang paglalakbay ay nag-uumapaw sa tensyon. Si Amina ay nag-aayos ng ilang gamit sa isang lumang bag habang si Yusef at Malik ay nag-uusap ng seryoso sa gilid. Hindi ito basta paglalakbay, paalala ni Malik kay Yusef habang inilalagay ang isang piraso ng papel na puno ng mga tala sa isang kahon. Kung ano man ang hinahanap mo, Yusef, siguraduhin mong handa kang harapin ang maaaring mangyari. Tumingin si Yusef kay Malik na tila tumatanggap ng babala. Alam ko ang panganib na kasama nito. Ngunit hindi ako maaaring umatras ngayon. Sa palagay ko, ang kasagutan ay matagal nang nakatago, hindi lamang sa bato, kundi sa mga tao na nakapaligid dito. Tumingin si Amina sa kanilang dalawa. Kasama ako, sabi niya, ang tinig ay puno ng determinasyon. Kung ang lahat ng ito ay may kinalaman sa ating kasaysayan, gusto kong makita ito mismo. Hindi ko kayang basta manood na lang. Hindi sumagot agad si Malik. Alam niyang hindi niya kayang pigilan ang apo.
Sa loob-loob niya, ramdam niya ang parehong pananabik at takot na nararamdaman ni Amina. Sa wakas, tumango siya. CJ. Pero dapat kang makinig sa bawat utos ko. Sa kanilang pag-alis mula sa nayon, ang kanilang mga hakbang ay sinabayan ng kakaibang katahimikan. Ang kalsada ay puno ng alikabok, at ang bawat yapak ay tila bumubuo ng isang ritmo na nagdadala ng panibagong kabanata sa kanilang buhay. Habang nasa daan, ibinahagi ni Yusef ang mas malalim na detalye ng kanyang pananaliksik. Ang kaaba ay hindi lamang sentro ng pananampalataya, paliwanag niya habang ang kanyang tinig ay puno ng sigasig. May mga naniniwala na ang lokasyon nito ay may mas malalim na simbolismo, isang koneksyon sa pagitan ng lupa at ng langit. Ngunit may iba pang bahagi ng kasaysayan nito na tila binaliwala o itinago. Napaisip si Amina. Paano naman ang itim na bato? Ano ang kaugnayan nito sa mga propesya? Tumingin si Yusef sa kanya. Ang bato ay sinasabing bumagsak mula sa langit, ngunit ang mga dokumento na nakuha ko ay nagmumungkahi na ito ay maaaring isang bagay na nilikha para sa mas kakaibang layunin. Ang tanong ay, sino ang gumawa nito at bakit? Hindi nakapagsalita si Malik, ngunit sa kanyang isip, binalikan niya ang mga kwento ng kanyang kabataan. Ang kanyang ama, na dating tagapangalaga ng mga alamat ng kanilang angkan, ay minsang binanggit ang itim na bato bilang isang bagay na tagapamagitan ng mga paniniwala. Ngunit ang mga salitang iyon ay laging malabo at puno ng hiwaga. Sa kanilang paglalakbay, dumating sila sa isang lungsod na mas abala at mas maingay kaysa sa tahimik na nayon na kanilang iniwan. Dito nila nakilala si Hamid, isang kaibigan ni Yusef na nagsilbing gabay sa kanila. Ang lugar na pupuntahan natin ay mahigpit ang seguridad, sabi ni Hamid habang sila'y naglalakad sa masikip na kalye. Hindi tayo maaaring magdala ng anumang makatawag pansin. Paano natin makukuha ang impormasyon kung ganoon? Tanong ni Malik. Tumingin si Hamid sa kanya, seryoso ang mukha. Minsan, hindi mo kailangan ng maraming salita para makita ang katotohanan. Ang lugar na ito ay nagsasalita para sa sarili nito. Habang nagpatuloy sila, unti-unting lumitaw ang mas malalaking istruktura sa harap nila. Ang paligid ay puno ng ingay, ngunit ang tatlong manlalakbay ay tahimik, nakikinig sa bawat tunog at nagmamasid sa bawat detalye. Si Amina, na minsan ay puno ng pananabik, ngayon ay nakaramdam ng bigat ng kanilang layunin. Pagdating nila malapit sa kaaba, tumigil si Yusef at bumuntong hininga. Narito na tayo, sabi niya sa mababang tinig. Ang lugar ay tila napapalibutan ng isang hindi maipaliwanag na enerhiya, parang ang hangin mismo ay puno ng kasaysayan. Habang sila'y lumalapit, naramdaman ni Malik ang kakaibang damdamin, na parang ang mga kwento ng kanyang ama ay muling nabuhay sa harap niya. Ngunit kasabay nito, may kung anong misteryosong takot na bumalot sa kanya. Alam niyang ang kanilang natuklasan sa lugar na ito ay magbabago hindi lamang ng kanilang pananaw, kundi ng kanilang buhay. Ang kaaba ay nakatayo sa gitna ng abalang lugar, ang itim nitong kubo ay nagpapalabas ng isang presensyang mahirap ipaliwanag. Ang paligid nito ay puno ng mga tao, ilan ay taimtim na nananalangin, ang iba na may tahimik na nakamasid. Subalit, para kina Malik, Amina, at Yusef, ang tanawin ay tila nagdadala ng mas malalim na mensahe, higit pa sa isang lugar ng pananampalataya. Sa likod ng dami ng tao, sinikap nilang magtungo sa lugar kung saan mas mabuti nilang makikita ang itim na bato. Tahimik silang naglakad, sinusundan ang mga hakbang ni Hamid na may kumpiyansang ginagabayan sila. Hindi maikakaila ang tensyon sa kanilang paligid. Lahat ng mata ay nakatuon sa kaaba, ngunit sa ilalim ng kanilang mapanuring tingin, tila may misteryosong enerhiyang bumabalot dito. Hamid, bulong ni Yusef habang tumigil sila malapit sa gilid ng plaza, may ibang paraan ba para makalapit tayo ng mas maigi? Tumingin si Hamid sa paligid bago sumagot. Ang mga lugar na malapit sa bato ay mahigpit na binabantayan. Ngunit alam kong may mga tagungdaan kung saan maaari nating makita ito mula sa ibang anggulo. Si Malik, na kanina patahimik, ay nagsalita. Bakit parang may kakaibang enerhiya dito? Para bang ang lugar na ito ay nagtatago ng isang bagay na higit pa sa relihiyon? Nagpalitan ng tingin sina Hamid at Yusef. Maraming kwento ang pumapalibot dito, sagot ni Hamid. Hindi lamang sa mga paniniwala ng mga tao, kundi sa mas malalalim na aspeto ng kasaysayan. Ang itim na bato, sa totoo lang, ay nagdadala ng maraming haka-haka na hindi tanggap ng karamihan. Habang naglalakad sila palayo sa karamihan, tinahak nila ang isang makitid na daan na tila hindi madalas ginagamit.
Ang daan ay madilim, ang mga tunog ng mga yapak nila ay umaalingaw-ngaw. Sa dulo nito, isang maliit na silid ang kanilang narating. Naroon ang ilang lumang gamit, tila bahagi ng sinaunang arkitektura ng lugar. Dito tayo maaaring mag-usap nang hindi tayo pinakikinggan, sabi ni Hamid habang inilabas ang isang lampara mula sa kanyang bag. Ang liwanag ay sumilay sa mukha ng bawat isa, nagbibigay diin sa kaba at pagkausyoso na nararamdaman nila. Yusef, tanong ni Amina, ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka, ano ang talagang hinahanap natin dito? Tahimik na inilabas ni Yusef ang isang lumang dokumento mula sa kanyang bag. Ipinakita niya ito kay Malik at kay Amina. Ang mga pahina nito ay puno ng mga simbolo at guhit na hindi agad nila maunawaan. Ang mga ito ay mga tala mula sa iba't ibang panahon, paliwanag ni Yusef. May mga sinasabing ang itim na bato ay hindi basta nahulog mula sa langit. Ang mga ukit sa paligid nito ay tila naglalaman ng isang sistema ng simbolismo na maaaring may kaugnayan sa mas malalim na aspeto ng pananampalataya at kapangyarihan. Kapangyarihan, ulit ni Malik, ang kanyang boses ay halong duda at pag-aalala. Ano ang ibig mong sabihin? Isipin mo, sagot ni Yusef, kung ang bato ay ginagamit upang itaguyod ang isang universal na paniniwala, pero hindi ito mula sa Diyos na kilala natin, ano ang maaaring layunin nito? Ang pagsamba ay maaaring maging instrumento ng kontrol. Napatigil si Amina. Sinasabi mo bang maaaring may ugnayan ang bato sa mga propesya na binanggit sa Biblia? Tungkol sa mandaraya? Tumingin si Yusef ng seryoso sa kanya. Possible. Ngunit wala pa tayong sapat na ebidensya. Kailangan nating malaman kung ano talaga ang nilalaman ng mga ukit sa bato. Sa kabila ng bigat ng usapan, nagpatuloy sila sa pagsusuri. Si Hamid, na tila mas maraming alam kaysa sa inaasahan nila, ay nagsalaysay ng ilang alamat tungkol sa bato. Sa kabila ng bigat ng usapan, nagpatuloy sila sa pagsusuri. Si Hamid, na tila mas maraming alam kaysa sa inaasahan nila, ay nagsalaysay ng ilang alamat tungkol sa bato. Binanggit niya ang mga kwento ng mga sinaunang tao na sinasabing nakakita ng kakaibang liwanag mula rito tuwing gabi. Ngunit ang liwanag na yon, ayon sa kwento, ay hindi maipaliwanag kung ito'y mula sa langit o sa ilalim ng lupa. Habang pinagmamasdan ni Amina ang dokumento, napansin niya ang isang pattern na tila pamilyar. Lolo, sabi niya, hawak ang papel, hindi ba't ang ukit na ito ay kahawig ng nakita mo sa iyong aklat? Tumingin si Malik ng mabuti at napakunot ang noo. Amina. Ngunit ang mga simbolong ito ay hindi ko lubos na naintindihan noon. Parang mas marami itong ibig sabihin kaysa sa akala ko. Kung ganoon, sabi ni Yusef, kailangan nating masuri ang bato mismo. Ngunit paano natin ito magagawa nang hindi tayo nahahalata? Si Hamid ay tila naghanda na para sa tanong na iyon. May alam akong isang tao na maaaring makatulong sa atin. Ngunit kailangan nating mag-ingat. Hindi lahat ng tao rito ay maaaring pagkatiwalaan. Habang nagpaplano sila, isang kakaibang ingay ang narinig nila mula sa labas ng silid. Tumigil sila, nagkatinginan at tumahimik. Ang mga yabag ay papalapit. Tumayo si Malik, hinila si Amina upang umupo sa gilid. Si Yusef at Hamid naman ay nagtakip ng mga dokumento. Isang lalaki ang pumasok, ang kanyang itsura ay mahirap basahin, hindi malinaw kung siya'y kaibigan o kalaban. Ang kanyang mga mata ay tila nagmamasid sa bawat isa sa kanila, parang sinusuri kung sino ang may pinakamalalim na lihim. Hindi kayo nararapat dito, sabi niya, ang kanyang boses ay mababa ngunit matatag. Ano ang hinahanap niyo? Tumingin si Hamid sa lalaki, ang kanyang ekspresyon ay nananatiling kalmado. Wala kaming masamang intensyon. Gusto lang naming maintindihan ang kasaysayan ng lugar na ito. Ngunit ang lalaki ay hindi nagpaawat. Ang kasaysayan ng lugar na ito ay hindi para sa inyo. Kung ano man ang hinahanap niyo, maaaring delikado. Umalis na kayo bago pa huli ang lahat. Ang tensyon sa silid ay naging makapal, parang ang bawat segundo ay mabibigat na hakbang papunta sa hindi maiiwasang komprontasyon. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, si Amina ay may kakaibang pakiramdam, parang ang lugar na iyon ay nagsisimulang magsalita sa kanya, isang pahiwatig na maaaring sila ay nasa tamang landas. Ang boses ng estranghero ay nanatiling matigas habang ang bawat isa sa silid ay tila hinahanda ang kanilang sarili para sa anumang maaaring mangyari. Si Malik ay dahan-dahang huminga, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, habang si Amina ay nagpakalma sa sarili, pilit pinapalis ang kaba na unti-unting bumabalot sa kanya. Tumingin si Yusef sa estranghero.
Wala kaming masamang intensyon. Gusto lang naming malaman ang kasaysayan ng itim na bato, ang mga lihim na bumabalot dito na tila itinago sa napakahabang panahon. Ang lalaki ay ngumisi, ang kanyang mga mata ay tila may misteryosong liwanag. Ang kasaysayan ay hindi isang bagay na basta isinusuko, lalo na kung may kapalit itong panganib. Kung ang hinahanap ninyo ay ang katotohanan, siguraduhin ninyong handa kayo sa bigat ng mga bagay na inyong matutuklasan. Tumahimik siya sandali at saka nagpatuloy, "Ako si Rashid, tagapangalaga ng ilang lihim ng lugar na ito. Kung talagang seryoso kayo sa inyong layunin, may kailangang ipakita sa inyo." Hindi na sila nagtanong pa. Sa katahimikan ng gabing iyon, si Rashid ang nanguna sa kanila, lumabas sila mula sa makitid na daan at naglakbay patungo sa isang bahagi ng lungsod na tila hindi pinupuntahan ng karamihan. Ang lugar ay tila luma, may mga guho ng sinaunang istruktura na ngayon ay natatabunan na ng alikabok at damo. "Dito," sabi ni Rashid habang tinuro ang isang pinto na gawa sa bakal. Binuksan niya ito gamit ang isang susi na tila gawa pa noong sinaunang panahon. Ang pinto ay nagbukas ng may malakas na kaluskos, at lumitaw ang isang hagdan pababa sa ilalim ng lupa. Si Amina ay napatingin kay Malik. "Lolo, anong lugar ito?" tanong niya sa pabulong, ngunit hindi rin alam ni Malik ang sagot. "Ang lugar na ito ay hindi para sa lahat," paliwanag ni Rashid habang nagsimula silang bumaba. Ito ang isa sa mga huling nalalabing alaala ng orihinal na layunin ng bato. Habang pababa, ang mga dingding ng lagusan ay puno ng mga ukit at simbolo na tila sumasalaysay ng isang kwento. Ang bawat hakbang ay tila isang paglalakbay sa nakaraan, at ang bawat ukit ay nagdadala ng tanong sa kanilang isipan. Ang mga ito, sabi ni Malik habang tinuturo ang isang simbolo, ay parang mga simbolo ng sinaunang pananampalataya. Ngunit hindi ito tugma sa mga paniniwala na kilala natin ngayon. Tumigil si Rashid at tumingin kay Malik. "Tama ka. Ang mga simbolong ito ay nagmula sa isang panahon bago pa maitatag ang mga pangunahing relihiyon. Ang mga ito ay nagkukwento ng isang bagay na mas malalim at mas matanda." Nagpatuloy sila hanggang makarating sa isang malawak na silid sa ilalim ng lupa. Sa gitna nito ay may isang altar na tila gawa sa bato, at sa ibabaw nito ay may isang kristal na kahon. Sa loob ng kahon ay may nakalagay na isang piraso ng itim na bato, tila isang bahagi ng mas malaking bato na ngayon ay nasa Kaaba. "Tignan niyong mabuti," sabi ni Rashid habang inilapit nila ang kanilang sarili sa altar. Ang batong ito ay bahagi ng orihinal na bato bago ito maging simbolo ng pananampalataya. Ito ay mayroong ukit na naglalaman ng mga sagot sa inyong mga tanong. Si Yusef ay agad na sumilip sa kristal na kahon, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkauhaw sa kaalaman. Ang mga ukit na ito, sabi niya sa mababang tinig, ay hindi gawa ng tao. Parang may ibang nilalang ang nag-ukit nito. Si Malik ay lumapit din, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng nakikita niya. Ang mga ukit ay tila naglalaman ng isang lihim na hindi madaling maunawaan. Sa gilid ng kahon, may isang inskripsyon na nakasulat sa wikang hindi nila kilala. "Rashid," tanong ni Amina, "ano ang ibig sabihin nito?" Huminga ng malalim si Rashid bago sumagot. Ang inskripsyon na iyan ay sinasabing naglalaman ng babala. Ang bato ay hindi sa langit ni sa lupa. Ito ay sa mga nilalang na hindi ninyo kayang unawain. Ang katahimikan ay bumalot sa silid. Ang bawat isa ay tila hindi makapagsalita, nabibigatan sa bigat ng kanilang natutuklasan. Ngunit si Yusef ay tila hindi kontento. Kung ang bato ay may ganitong koneksyon sa ibang mundo, bakit ito naging sentro ng pagsamba? Tumingin si Rashid sa kanya. "Iyan ang tanong na matagal nang bumabagabag sa akin. Ang bato ay tila dinisenyo upang pag-isahin ang mga tao sa ilalim ng isang paniniwala. Ngunit ang tanong ay, sino o ano ang nagplano nito? At ano ang kanilang layunin?" Habang nag-uusap sila, biglang narinig nila ang tunog ng mga yabag mula sa itaas. Si Rashid ay agad na tumayo, nagmamadaling isara ang kristal na kahon. "May mga taong hindi dapat makakita nito. Kailangan nating umalis." Mabilis silang umakyat pabalik, ang kanilang mga puso ay bumibilis sa kaba. Ngunit sa likod ng kanilang mga isip, alam nilang hindi pa tapos ang kanilang misyon. Ang bawat natuklasan ay tila nagtutulak sa kanila palapit sa isang mas malalim na katotohanan, isang katotohanang maaaring magbago sa kanilang pananaw sa mundo. Ang grupo ay mabilis na umalis mula sa ilalim ng lupa, ngunit ang bawat hakbang ay puno ng kaba. Si Rashid, na nanguna sa kanila, ay hindi kumikibo, tila sinusukat ang bawat tunog sa paligid.
Sa bawat sulok ng makitid na lagusan, naramdaman nila ang malamig na hangin na parang sumasalamin sa bigat ng kanilang natuklasan. Nang makalabas sila sa madilim na eskinita, huminto si Rashid at tumingin sa kanila ng seryoso. Kung ano man ang nakita natin doon, huwag niyong ipaalam kahit kanino. May mga taong handang gawin ang lahat upang manatiling lihim ang katotohanan iyon. Tahimik si Malik, ngunit ang kanyang isipan ay puno ng tanong. Ang mga ukit sa kristal na kahon, ang inskripsyon, at ang bahagi ng bato, lahat ng ito ay tila bumuo ng isang palaisipan na hindi niya palubos na nauunawaan. Ngunit higit sa lahat, naramdaman niya ang mas matinding bigat ng responsibilidad. Tama si Rashid, sabi ni Malik sa wakas. Ang mga bagay na ito ay hindi basta impormasyon lamang. May kapangyarihan itong baguhin ang pananampalataya ng maraming tao. Kailangan nating mag-ingat. Ngunit si Amina, na tahimik lamang kanina, ay biglang nagsalita. Lolo, paano kung ang impormasyong ito ay talagang kailangan ng mundo? Paano kung ito ang susi upang malaman natin ang tunay na katotohanan tungkol sa bato at sa kasaysayan ng ating pananampalataya? Hindi agad nakasagot si Malik. Alam niyang may punto ang kanyang apo, ngunit hindi niya rin maalis ang takot na dala ng kanilang natuklasan. Samantala, si Yusef ay tila puno ng sigasig, kahit pa ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagod. Ang nakita natin ay isa lamang bahagi ng mas malaking kwento, sabi ni Yusef habang inilabas niya ang kanyang tala. Ang ukit na nasa kahon, may kapareho ito sa isang dokumento na nahanap ko noong nakaraan. Kailangan nating alamin kung saan nagmula ang disenyong iyon. Habang naglalakad sila papalayo, naramdaman nila ang mga tingin ng mga tao sa paligid. Ang kaaba ay tila mas mabigat sa kanilang paningin ngayon, na parang nagtatago ng isang lihim na hindi kayang dalhin ng kahit sinong tao. Hindi maipaliwanag ni Amina, ngunit parang ang bawat hakbang nila palayo sa lugar ay nagpapalapit sa kanila sa isang mas malaking paghahayag. Pagbalik nila sa tinutuluyan ni Rashid, nagtipon-tipon sila upang suriin ang kanilang mga tala. Ang mga dokumento, mapa, at larawan na dinala ni Yusef ay inilatag sa harap nila, at si Malik ay muling binuksan ang kanyang lumang aklat. Rashid, tanong ni Malik, may iba pa bang lugar kung saan natin maaaring mahanap ang koneksyon sa batong ito? Ang ukit na nakita natin ay tila nagkukwento, ngunit kulang pa ang bahagi nito. Tumango si Rashid. May isa pang lugar na maaaring may sagot. Isang lumang guho sa disyerto, ilang milya mula rito. Sinasabing ang lugar na iyon ay ginamit ng mga sinaunang tao upang magtipon at magdasal, hindi para sa Diyos, kundi para sa isang kakaibang nilalang na kanilang sinasamba. Ang pahayag na iyon ay nagdulot ng katahimikan sa grupo. Si Amina, bagamat hindi relihiyoso tulad ng kanyang lolo, ay hindi maiwasang makaramdam ng kilabot. Anong klaseng nilalang ang sinasamba nila? Tumingin si Rashid sa kanya, ang kanyang mukha ay puno ng seryosong ekspresyon. Ayon sa mga kwento, ito ay hindi isang Diyos tulad ng alam natin. Ang nilalang na ito ay isang tagapagligtas para sa ilan, ngunit isang mandaraya para sa iba. Hindi ito mula sa mundo natin. Ang sagot ay nagbigay ng kakaibang timbang sa pag-uusap. Si Yusef ay nagpatuloy sa pagsusuri ng mapa, tila hindi tinatablan ng takot. Kung totoo ang sinasabi ni Rashid, kailangan nating pumunta sa lugar na iyon. Maaaring naroon ang mga nawawalang bahagi ng kwento. Kinabukasan, sinimulan nila ang paglalakbay patungo sa guho na sinasabi ni Rashid. Ang disyerto ay malawak at tahimik, ngunit ang init nito ay tila nagpapabigat sa kanilang paglalakbay. Habang naglalakad, ang grupo ay tahimik, bawat isa ay nasa sarili nilang pag-isip. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, biglang may napansin si Amina sa di kalayuan. Tignan ninyo, sabi niya habang itinuturo ang isang anino ng istruktura sa ilalim ng araw. Ang lugar ay tila matagal nang iniwan, ngunit may kakaibang aura na bumabalot dito. Nang marating nila ang guho, napansin nila ang kakaibang mga ukit sa mga bato na nakapaligid dito. Ang mga ito ay halos pareho ng nakita nila sa kahon sa ilalim ng lupa. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang isang malaking pader na may ukit ng isang figura, isang nilalang na may mata na tila tumitingin diretsyo sa kanila. Ang figurang ito, sabi ni Malik habang nilapitan niya ang pader. Ito ang nakita ko sa isang bahagi ng aking aklat. Ngunit hindi ko alam na may ganito palang pader na umiiral. Habang pinagmamasdan nila ang figura, biglang naramdaman ni Rashid ang kakaibang paggalaw sa hangin. May ibang tao rito, bulong niya. Mula sa likuran ng isa sa mga sirang pader, lumabas ang ilang lalaki na may suot na itim.
Ang kanilang mga mata ay malamlam, ngunit puno ng intensyon. Isa sa kanila ang nagsalita. Hindi kayo nararapat dito. Ang lugar na ito ay hindi para sa inyo. Ang grupo ay napilitang umatras, ngunit si Yusef ay hindi nagpatinag. Hindi kami umaatras. Ang mga lihim ng lugar na ito ay hindi dapat manatiling nakatago. Ang lalaki ay ngumisi, at sa sandaling iyon, naramdaman nila ang bigat ng kanilang desisyon. Ang araw ay tila mas uminit, at ang disyerto ay naging saksi sa isang komprontasyon na maaaring magbago ng kanilang buhay magpakailanman. Ang tensyon sa guho ay lumakas ng husto, at ang bawat isa sa grupo ay naramdaman ang bigat ng presensya ng mga estranghero. Ang kanilang suot na itim na balabal ay nagbigay diin sa kanilang misteryosong pagkatao, na parang mga anino ng lugar na iyon. Ang lalaki sa unahan, na may malalim na tinig, ay muling nagsalita, ang kanyang mga salita ay puno ng babala. Ang mga lihim ng lugar na ito ay hindi para sa lahat. Kapag ipinilit niyong manatili, haharapin niyo ang mga kahihinatnan, sabi niya, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kay Yusef. Si Yusef, bagamat halatang kinakabahan, ay tumayo ng matuwid. Hindi kami narito upang makipagtalo. Narito kami upang maunawaan. Ang mga ukit na ito, ang kasaysayan ng lugar na ito, may karapatan kaming malaman ang katotohanan. Ang lalaki ay ngumiti ng bahagya, ngunit ang ngiting iyon ay puno ng panunuya. Ang katotohanan ay hindi laging kalayaan, iskolar. Minsan, ito ay sumpa. Si Malik ay tumingin sa paligid, sinusuri ang bawat detalye ng lugar. Ang kanyang utak ay nagtatrabaho ng mabilis, iniisip kung paano nila maiiwasan ang anumang kaguluhan. Ngunit bago siya makapagsalita, si Amina, na mula pa kanina'y tahimik, ay nagtanong. Bakit niyo itinatago ang lugar na ito? Kung ito ay bahagi ng kasaysayan, bakit kailangang ilihim? Ang kanyang tinig ay hindi mapanghamon ngunit puno ng kuryosidad, at iyon ay tila nakatawag ng pansin ng mga estranghero. Ang lalaki ay tumingin sa kanya. Ang kasaysayan ay may mga sugat na hindi dapat muling bungkalin. Ang lugar na ito ay itinayo bilang alay sa isang nilalang na hindi dapat sambahin. Ngunit ang mga tao ay madalas na bulag sa panganib ng kanilang mga pagpili. Anong nilalang ang sinasabi mo? Tanong ni Malik, sa wakas ay nagsalita. Ang kanyang tinig ay puno ng interes, ngunit may halong kaba. At ano ang koneksyon nito sa itim na bato? Ang lalaki ay tumingin sa kanya ng seryoso. Ang bato ay hindi lamang isang simpleng simbolo. Ito ay isang piraso ng mas malalim na plano, isang plano na idinisenyo upang dayain ang mga tao at itali sila sa isang paniniwalang hindi nila lubos na nauunawaan. Ang nilalang na nakaukit sa pader na ito ay isa lamang larawan ng totoong mandaraya. Nagkaroon ng katahimikan. Ang mga salita ng lalaki ay tila bumalot sa hangin, na parang ito ay bahagi ng disyerto mismo. Si Amina, na ngayon ay halos hindi makapagsalita, ay tumingin sa kanyang lolo, na parang naghahanap ng kasiguruhan. Kung totoo ang sinasabi mo, sabi ni Malik, bakit hindi ito isinulat sa mga kasaysayan? Bakit itinago ito? Ngumiti ang lalaki, ngunit ngayon ay puno ng lungkot. Dahil ang kasaysayan ay isinulat ng mga nagwagi, at ang mga nagwagi ay palaging may mga layunin. Ang lugar na ito ay binalak na mawala sa kamalayan ng mundo, ngunit kahit gaano ito itago, ang katotohanan ay laging maghahanap ng daan upang mabunyag. Habang nag-uusap sila, si Yusef ay patuloy na sinusuri ang mga ukit sa pader. Ang mga simbolo ay tila nagbibigay ng mga pahiwatig, ngunit ang kanilang kahulugan ay nananatiling hindi malinaw. Sa kanyang isipan, pilit niyang binubuo ang mga piraso ng palaisipan na kanilang natuklasan mula sa Kaaba hanggang sa lugar na iyon. May isang bagay na nawawala, bulong niya sa kanyang sarili. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Amina, narinig ang kanyang bulong. Ang ukit na ito, sagot ni Yusef habang itinuturo ang isang bahagi ng pader. May bahagi nito na tila hindi natapos o nawasak. Kung ano man ang nasa bahaging iyon, maaaring iyon ang nagbibigay linaw sa lahat ng ito. Ang lalaki sa itim na balabal ay tila napansin ang kanilang pag-uusap. Lumapit siya at tumingin sa direksyon ng itinuturo ni Yusef. Ang bahaging iyon ay sinadyang sirain. Hindi ko alam kung sino o bakit, ngunit malinaw na may gustong itago ang katotohanan. Habang sinusuri nila ang sirang bahagi, biglang naramdaman ni Rashid ang kakaibang paggalaw ng hangin. May parating, sabi niya ng biglaan, ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa paligid. Bago pa sila makapag-react, isang grupo ng mga tao na tila armado ang dumating.
Ang kanilang mga mukha ay seryoso, at ang kanilang intensyon ay halata, hindi sila naroon para makipag-usap. Umalis kayo sa lugar na ito, sigaw ng isa, itinutok ang hawak na sandata sa grupo. Si Rashid ay agad na tumayo sa harapan, tila handang ipagtanggol ang iba. Hindi kami narito upang manggulo, sabi niya, ang kanyang tinig ay matatag. Gusto lang naming malaman ang katotohanan. Ngunit ang leader ng grupo ay hindi nakinig. Ang katotohanan ay wala sa lugar na ito. Umalis na kayo bago pa mahuli ang lahat. Sa kabila ng panganib, si Amina ay biglang humakbang pasulong. Bakit niyo kami hinahadlangan? Ano ba ang itinatago ninyo dito? Ang kanyang tapang ay tila nagulat sa lahat, ngunit ang leader ng grupo ay hindi natinan. Ang lugar na ito ay hindi para sa inyo, sagot niya, ang kanyang tinig ay puno ng galit. Kung ano man ang hinahanap niyo, ito ay magdadala lamang ng kapahamakan. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Isang malakas na pagyanig ang naramdaman na parang ang lupa mismo ay sumisigaw. Ang mga bato sa paligid ay nagsimulang gumalaw at ang figura sa pader ay tila lumiwanag ng bahagya. Ang lahat ay tumigil, nabalot ng takot at pagtataka. Si Malik ay napatigil sa kanyang kinatatayuan, habang si Yusef ay tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Anong nangyayari? Tanong ni Amina, ang kanyang tinig ay nanginginig. Ang lugar na ito ay gumagalaw, sagot ni Rashid. Ito ay parang tumutugon sa ating presensya. Habang tumitindi ang pagyanig, ang grupo ay napilitang umatras mula sa lugar. Ang mga estranghero na dati tila nagbabanta ay ngayon ay nagmistulang mga biktima rin ng kakaibang pangyayari. Ngunit bago sila tuluyang makaalis, isang bahagi ng pader ang biglang bumagsak, naglalantad ng isang lihim na hindi nila inaasahan. Sa likod ng pader ay may nakalantad na silid, puno ng mga simbolo at ukit na mas komplikado kaysa sa kanilang nakita kanina. Ang bawat isa sa grupo ay hindi makapagsalita, nabibigatan ng bigat ng kanilang natuklasan. Ngunit sa gitna ng silid ay may isang bagay na tila nag-aantay sa kanila, isang altar na may ukit ng parehong figura, ngunit ngayon ay may hawak na itim na bato. Ang grupo ay hindi makagalaw, parang ang bawat isa ay dinurog ng bigat ng tanawin. Sa wakas, si Malik ang unang nagsalita, ang kanyang tinig ay puno ng kaba, ngunit may bahid ng pag-unawa. Ang katotohanan ay nasa harapan natin. Ngunit handa ba tayong harapin ito? Sa gitna ng katahimikan, ang grupo ay nakatitig sa altar na nakalantad sa harapan nila. Ang figurang nakaukit dito ay tila mas malinaw at mas detalyado kumpara sa mga nakita nila sa pader. Ang figura ay nakataas ang mga kamay, hawak ang isang makintab na itim na bato na tila nagsasagisag ng kapangyarihan. Ang liwanag mula sa bato sa ukit ay parang gumagalaw sa kanilang mga isip, humihila ng tanong at takot. Si Malik ang unang humakbang papalapit. Sa kabila ng kanyang kaba, ang kanyang pananabik sa katotohanan ay nagdala sa kanya upang tingnan ng mabuti ang altar. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa bawat detalye ng ukit, sinusuri ang mga simbolo na tila nagkukwento ng isang kwento na mas matanda pa sa mga relihiyon ng tao. Ang figurang ito, bulong ni Malik, ay parang isinasalaysay ang isang kwento ng kapangyarihan. Ang bato, sa konteksto nito, ay mukhang hindi banal. Parang isang instrumento ng kontrol. Tumingin si Amina sa lolo niya. Lolo, paano ito naging ganito? Bakit parang konektado ito sa mga sinasabi ni Yusef? Habang nagsasalita si Amina, si Yusef ay tahimik na iniikot ang silid, sinusuri ang bawat ukit sa mga dingding. Ang kanyang mga mata ay tila hindi mapakali, parang naghahanap ng pahiwatig na maaaring magbigay linaw sa kanilang mga tanong. Sa wakas, tumigil siya sa harapan ng isang pader na may mas komplikadong ukit. Tingnan niyo ito, sabi niya, itinuturo ang ukit. Mukhang may sistema ang mga simbolong ito. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay isang uri ng mapa. Mapa, tanong ni Rashid, ang kanyang tinig ay halatang may pag-aalinlangan. Sagot ni Yusef. Ang mga linya at hugis na ito ay mukhang nagpapakita ng isang direksyon. At kung tama ang teorya ko, ang altar na ito ay isang bahagi lamang ng mas malawak na sistema. Si Malik ay lumapit sa kinatatayuan ni Yusef. Kung totoo ang sinasabi mo, ano ang ibig sabihin nito? At ano ang layunin ng altar na ito? Bago pa makasagot si Yusef, biglang tumunog ang lupa sa ilalim nila. Ang buong silid ay tila gumalaw, parang may bumukas na mekanismo sa ilalim ng altar. Ang grupo ay nagkatinginan, halatang nagulat sa nangyayari. May gumalaw, sabi ni Rashid, mabilis na lumapit sa altar. Ang altar ay may tagong mekanismo.
Pero paano natin mabubuksan ito? Tiningnan ni Malik ang altar ng mas malapitan, hinanap ang anumang senyales ng mekanismo. Sa gilid ng altar, napansin niya ang isang maliit na ukit na tila isang bilog na may maliit na hukay. Parang kailangan ng isang bagay upang buksan ito, sabi niya. Si Amina, na kanina patahimik, ay biglang may naalala. Yung maliit na piraso ng bato sa kristal na kahon, maaaring iyon ang susi. Nagpalitan ang tingin ang grupo. Si Rashid ay mukhang nag-aalangan, ngunit tumango na rin. Kailangan nating bumalik doon. Kung ito ang tanging paraan upang malaman ang katotohanan, walang ibang pagpipilian. Ngunit bago pa sila makakilos, narinig nila ang muling pagdating ng grupo ng mga armadong lalaki na kanina'y umawat sa kanila. Ang kanilang mga hakbang ay mabilis at ang kanilang mga boses ay puno ng galit. Sinabi naming umalis kayo, sigaw ng leader ng grupo habang nilalapitan sila. Ang kanyang baril ay nakatutok kay Yusef. Hindi ninyo dapat pinakikialaman ang lugar na ito. Sandali lang, sabi ni Rashid habang humakbang siya sa unahan, ang kanyang mga kamay ay nakataas bilang tanda ng pagsuko. Hindi namin nais makipaglaban. Ang hinahanap lang namin ay ang sagot sa mga tanong na matagal nang bumabagabag sa amin. Ngunit ang leader ng grupo ay tila hindi nakikinig. Ang mga sagot na iyon ay hindi para sa inyo. Ang lugar na ito ay para sa mga tagapag-ingat lamang. Habang nagaganap ang tensyon, si Amina ay napatingin sa altar. Sa isang sandaling puno ng tapang, tumakbo siya papunta rito at inilapat ang kanyang kamay sa ukit na bilog na nakita ni Malik. Ang kanyang puso ay bumibilis, ngunit ang kanyang determinasyon ay mas malakas. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Malik, ngunit huli na. Sa paglapit ng kamay ni Amina, naramdaman niya ang kakaibang enerhiya na dumaloy mula sa altar. Isang maliwanag na liwanag ang biglang bumalot sa buong silid. Ang lahat ay natigilan, kabilang ang mga armadong lalaki. Ang liwanag ay hindi masakit sa mata, ngunit ito ay parang may presensyang bumabalot sa bawat isa. Sa gitna ng liwanag, ang altar ay unti-unting bumukas, inilalantad ang isang piraso ng itim na bato na tila mas makintab at mas maliwanag kaysa sa kanilang nakita sa kristal na kahon. Ang bato, bulong ni Yusef, hindi makapaniwala. Ito ang puso ng altar. Ang leader ng grupo ay biglang umatras, parang natakot sa kanyang nakita. Hindi ito dapat nangyari, sabi niya sa mababang tinig. Ang liwanag na ito ay tanda ng pagkilos ng nilalang. Si Malik ay hindi makagalaw. Ang kanyang isip ay puno ng tanong, ngunit ang kanyang katawan ay parang naipit sa bigat ng presensya ng liwanag. Sa gitna ng lahat, ang figura sa pader ay tila nagbago, ang mga mata nito ay lumiwanag, at ang ukit ay tila gumalaw, parang buhay. Anong nangyayari? Tanong ni Amina, ang kanyang tinig ay puno ng kaba. Ang altar na ito, sagot ni Rashid, ay hindi basta bahagi ng kasaysayan. Ito ay isang tagapagbukas ng isang mas malalim na katotohanan. Habang nagmamasid sila, narinig nila ang boses ng isang lalaki mula sa grupo ng mga estranghero. Kailangan na nating umalis. Kapag nagising ang nilalang, hindi natin kayang pigilan ito. Ang lahat ay nagkatinginan, ngunit sa sandaling iyon, alam nilang wala na silang ligtas na landas. Ang altar, ang bato, at ang liwanag, lahat ng ito ay tila nagtutulak sa kanila sa isang bagay na hindi nila inaasahan. Ang liwanag mula sa altar ay lalong tumindi, bumalot sa buong silid at naging tila isang mapanlikhang enerhiya na humahaplos sa bawat isa. Ang figura sa pader, na dati tila hindi buhay, ngayon ay parang gumagalaw, ang mga mata nito ay nagbukas, at ang presensya nito ay ramdam ng lahat. Ang tunog ng lupa na umaalog ay parang tumutugma sa ritmo ng kanilang mga puso. Tumigil na kayo, sigaw ng leader ng mga armadong lalaki, ngunit ang kanyang tinig ay parang natabunan ng mga tunog ng gumagalaw na altar. Tila walang makakapigil sa nangyayari. Si Malik, sa kabila ng kanyang edad, ay humakbang papunta kay Amina, hawak ang kanyang kamay. Amina, halika rito. Wala tayong ideya kung ano ang maaaring mangyari. Ngunit si Amina ay parang nahipnotismo ng liwanag. Lolo, ang altar na ito, ang liwanag parang may gustong sabihin. Sa gilid ng altar, si Yusef ay lumuhod, tinitingnan ang piraso ng bato na lumitaw mula rito. Ang bato ay tila umiikot ng dahan-dahan, at ang mga ukit dito ay tila nagpapalabas ng isang sinulat sa hangin, mga simbolo na hindi nila maunawaan, ngunit alam nilang mahalaga. Ang mga ukit, sabi ni Yusef, ang kanyang boses ay nanginginig. Ito ang nawawala sa mga dokumento ko. Ang sagot ay narito. Pero anong ibig sabihin nito? Tanong ni Rashid habang binabantayan ang paligid.
Hindi natin alam kung ano ang epekto ng paglabas ng batong ito. Bago pa sila makapagtalo, ang figura sa pader ay nagsimulang magsalita. Ang tinig nito ay malalim at malamig, parang galing sa kailaliman ng lupa. Wala itong malinaw na anyo ng salita, ngunit ang mensahe ay parang direktang pumasok sa kanilang isipan. Ang nakatago ay nabunyag na. Ang oras ng pagkakaisa at panlilinlang ay nagsisimula. Sino ang magtatangkang magbukas ng mga tanikala? Ang lahat ay natigilan. Ang mga salita ay parang nagmarka sa kanilang isipan, nagdadala ng bigat ng mga nakalipas na kasaysayan. Si Malik, na kanina'y puno ng pag-aalinlangan, ay biglang napaupo. Ang figura ito ang binabanggit ng mga propesya. Ang mandaraya. Ang antikristo. Ang lider ng grupo ng mga estranghero ay umatras, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Kailangan nating sirain ang altar na ito. Hindi natin pwedeng hayaan na magising ang nilalang. Sirain? Tanong ni Yusef, tila hindi makapaniwala. Kung sisirain natin ito, paano natin malalaman ang katotohanan? Paano natin maipapaliwanag kung ano ang nangyayari? Tumingin si Rashid kay Yusef. Hindi natin pwedeng baliwalain ang panganib. Ang altar na ito ay may koneksyon sa nilalang na hindi natin lubos na nauunawaan. Kung ito nga ang sinasabi sa mga kasulatan, ang mundo ang nakataya. Sa gitna ng tensyon, si Amina ay dahan-dahang lumapit sa altar. Ang kanyang kamay ay parang humihila sa kanya upang hawakan ang bato. Si Malik, nang makita ito, ay mabilis na tumayo. Amina, huwag. Hindi natin alam kung ano ang maaaring mangyari. Ngunit bago pa maabot ni Amina ang bato, isang malakas na alingawngaw ang umalingawngaw sa silid. Ang liwanag mula sa bato ay biglang bumalot sa buong lugar, na parang isang bagyo ng enerhiya. Ang lahat ay natumba, ang kanilang mga katawan ay parang inalog ng isang hindi maipaliwanag na lakas. Anong nangyayari? Tanong ni Rashid, pilit na tumatayo. Ang figura sa pader ay muling nagsalita, ngunit ngayon ay mas malinaw at mas mabigat ang tono. Ang panahon ng paghusga ay dumating na. Ang inyong mga puso ay susukat sa liwanag ng katotohanan. Sa sandaling iyon, ang bato ay parang naging mas maliwanag, at ang liwanag nito ay bumalot sa bawat isa. Sa loob ng liwanag, ang bawat isa ay tila dinala sa ibang lugar, isang lugar na puno ng mga imahe ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Ang kanilang mga isip ay parang isinadlak sa isang panaginip, ngunit ang bawat imahe ay parang totoo. Si Malik ay nakakita ng mga eksena mula sa mga kasaysayan ng relihiyon, mga larawan ng mga tao na nagsasamba sa bato sa iba't ibang anyo. Si Amina ay nakakita ng mga imahe ng digmaan, pagkakaisa, at pagkawasak. Si Yusef, sa kabilang banda, ay nakakita ng mga guho at mga aklat, mga pahiwatig ng mga bagay na hindi niya pa nauunawaan. Ngunit ang lahat ng ito ay natapos ng biglaan. Ang liwanag ay nawala at sila'y muling bumalik sa silid. Ang kanilang mga katawan ay pagod, ngunit ang kanilang mga isipan ay puno ng tanong. Anong nangyari? Tanong ni Amina habang hawak ang kanyang ulo. Ang mga imahe parang totoo. Si Malik ay huminga ng malalim. Ang altar na ito, hindi lang ito isang lugar ng pagsamba. Isa itong pinto, isang pinto sa mga lihim na hindi natin kayang unawain. Ang lider ng grupo ng mga estranghero ay tumayo, ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. Kailangan nating sirain ang bato. Hindi natin kayang hayaan na manatili ito rito. Ngunit bago pa sila makakilos, ang bato sa altar ay biglang pumutok ng liwanag. Isang figura ang lumitaw mula rito, isang nilalang na hindi nila lubos na maipaliwanag. Ang nilalang ay tila gawa sa liwanag at kadiliman, ang kanyang presensya ay parang nagdadala ng parehong pag-asa at takot. Ang nilalang ay tumingin sa kanila at ang kanyang tinig ay pumuno sa silid. Ang tanikala ay nasira. Ang mundo ay muling titimbangin. Sino ang pipili ng liwanag at sino ang magpapadala sa dilim? Ang figurang lumitaw mula sa bato ay tila tumingin sa bawat isa sa grupo, parang binabasa ang kanilang kaluluwa. Ang liwanag at kadiliman na bumabalot dito ay nagbigay ng isang kakaibang presensya, hindi ito pangkaraniwan, ngunit hindi rin masama o mabuti. Ito ay parang isang dayuhang puwersa, naghihintay ng kanilang tugon. Anong klaseng nilalang ito? Tanong ni Rashid, ang kanyang tinig ay halatang nanginginig. Ito ba ang nilalang na binanggit sa mga alamat? Hindi natin alam, sagot ni Malik, pilit na kinakalma ang kanyang sarili. Ngunit isa lang ang sigurado, hindi ito basta-bastang presensya. Ang mga pahiwatig mula sa kasaysayan, ang mga propesya, lahat sila ay parang nagtuturo sa sandaling ito.
Ang nilalang ay lumapit sa altar, ang bawat galaw nito ay parang sumasalamin sa enerhiya ng mundo. Sa sandaling ito'y tumingin muli sa kanila, ang isang malalim at malamig na tinig ay nagmula rito. Ang hinaharap ay isinulat na, ngunit ang landas ay hindi pa napili. Kayo ang tagapagdala ng balanse. Si Yusef, bagamat takot, ay humakbang pasulong. Ano ang ibig mong sabihin? Sino ka? At ano ang layunin mo sa bato na ito? Ang nilalang ay tahimik na tumingin sa kanya, at ang tinig nito ay tumugon ng dahan-dahan. Ako ay ang tagapamagitan. Ang bato ay isang susi, ngunit hindi sa pintuan na naiisip ninyo. Ito ay susi sa puso ng sangkatauhan, ang kanilang pananampalataya, pag-asa, at kasamaan. Ang mga salita ay parang tumagos sa kanilang mga isipan, nagdadala ng mga imahe ng digmaan, pagkakaisa, at pagkawasak. Ang bawat isa sa grupo ay tila nakadama ng bigat ng responsibilidad na dala ng presensya ng nilalang na ito. Kung ang bato ay isang susi, tanong ni Amina, bakit ito nagdadala ng takot at pagkakabahagi? Bakit hindi ito nagbibigay ng kaliwanagan? Ang nilalang ay tumingin sa kanya, parang tinutukoy siya sa isang espesyal na paraan. Ang liwanag ay hindi umiiral ng walang anino. Ang bato ay nagdadala ng kapangyarihan na maaaring magbuklod o magwasak, depende sa nagmamay-ari nito. Ang tanong ay, sino ang nararapat? Ang silid ay napuno ng katahimikan, habang ang bawat isa ay nag-iisip kung ano ang ibig sabihin ng mga salita ng nilalang. Si Malik ay tumingin sa bato, ang kanyang isipan ay naglakbay sa mga kwento ng kanyang kabataan, kung saan ang kanyang ama ay nagbabala tungkol sa isang figurang darating upang lituhin ang mundo. Ang figurang binanggit sa mga propesya, sabi ni Malik sa mababang tinig. Ang mandaraya. Ikaw ba yon? Ang nilalang ay ngumiti, ngunit ang ngiting iyon ay hindi malinaw kung ito'y mabuti o masama. Hindi ako ang mandaraya, ngunit ako ang pagsubok. Ang bawat kaluluwa ay kailangang pumili sa pagitan ng liwanag at dilim, at ang bato ay isang daan upang malaman ang kanilang tunay na intensyon. Kung gayon, tanong ni Yusef, ano ang gagawin natin dito? Sisirain ba natin ang bato o gagamitin ito? Ang nilalang ay hindi agad sumagot. Sa halip, ito ay tumingin sa mga simbolo sa dingding na tila may binabasa mula sa mga ito. Sa wakas, nagsalita ito muli. Ang bato ay hindi maaaring sirain sapagkat ito ay bahagi ng balanse ng mundo. Ngunit maaari itong itago upang ang oras ng paghusga ay maantala. Si Rashid ay tumingin kay Malik. Kung ganito ang kaso, paano natin ito itatago? At sino ang mag-iingat nito? Ang nilalang ay sumagot muli. Ang tagapag-ingat ay dapat na isang kaluluwa na hindi natatakot sa liwanag o sa dilim, ngunit nauunawaan ang kanilang kapangyarihan. Ang tagapag-ingat ay kailangang maging handa upang ipaglaban ang katotohanan, kahit pa ang mundo ay hindi naniniwala dito. Si Amina ay tumingin sa kanyang lolo, at ang kanyang puso ay punong-puno ng kaba. Lolo, ikaw ba ang tagapag-ingat? Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng kwentong ito. Si Malik ay umiling, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Hindi ako ang nararapat. Ang tagapag-ingat ay dapat mas malakas ang pananampalataya kaysa sa akin, mas handa na harapin ang mundo. Tumingin si Yusef sa nilalang. Kung ang susi ay kailangang maitago, dapat ba naming dalhin ito sa ibang lugar? Mayroon bang ligtas na paraan upang hindi ito magamit sa kasamaan? Ang nilalang ay muling ngumiti. Ang daan ay nasa inyong mga puso. Ang susi ay hindi nakadepende sa lugar kundi sa layunin. Ngunit tandaan, anumang hakbang na inyong gawin, ang mundo ay magbabago. Ang tanikala ng kasaysayan ay hindi matutuloy sa parehong landas. Ang grupo ay nagkatinginan, ang bigat ng desisyon ay parang bumalot sa kanilang mga balikat. Si Malik sa wakas ay tumingin sa lahat. Kailangan nating gumawa ng pasya. Hindi tayo maaaring mag-atubili. Ngunit bago pa nila maabot ang desisyon, ang mga pader ng silid ay nagsimulang magiba. Ang figura ng nilalang ay unti-unting naglaho, ngunit ang kanyang boses ay nag-iwan ng isang huling babala. Ang inyong pagpili ay ang susi sa kinabukasan ng mundo. Piliin niyo ng tama. Ang silid ay nagiba, at ang grupo ay mabilis na nagmadaling lumabas mula rito. Sa labas, ang araw ay sumikat na, ngunit ang kanilang mga puso ay mabigat pa rin sa mga tanong at takot. Ang bato ay kanilang dinala, ngunit ang tanong kung ano ang gagawin dito ay nanatiling walang sagot. Ang hangin sa disyerto ay tila mas malamig kaysa dati, kahit na ang araw ay sumikat na.
Ang grupo ay nakatayo sa tabi ng guho, ang bawat isa ay tahimik habang iniisip ang bigat ng kanilang natuklasan. Ang itim na bato ay nasa gitna nila, nakabalot sa isang tela, parang ang simpleng bagay na iyon ay nagdadala ng buong bigat ng mundo. Hindi natin pwedeng dalhin ito ng walang plano, sabi ni Rashid habang tinitingnan ang paligid, parang naghahanap ng sagot mula sa kalangitan. Ang nilalang na iyon ang babala niya ay malinaw. Ang bawat kilos natin ay may epekto. Si Malik na kanina'y tahimik ay sumagot. Ang tanong ay, sino sa atin ang may kakayahang maging tagapag-ingat ng batong ito? Ang taong iyon ay kailangang higit pa sa matapang. Dapat siyang handa na harapin hindi lamang ang mga tao, kundi pati ang espiritual na hamon na dala ng bato. Tumingin si Amina sa kanyang lolo, ang kanyang mga mata ay puno ng kaba, ngunit may bahid ng tapang. Lolo, bakit hindi natin itago ito sa lugar na hindi na muling matatagpuan? Kung ito ang magiging sanhi ng pagkawasak, hindi ba mas mabuting itago ito magpakailanman? Napaisip si Malik. Kung gagawin natin yon, paano natin masisigurado na hindi ito mahahanap ng iba? Ang mga tao, lalo na ang mga uhaw sa kapangyarihan, ay gagawin ang lahat upang hanapin ito. Si Yusef, hawak ang kanyang tala, ay sumingit. Ang problema ay hindi lamang ang pagtatago ng bato. Ang tunay na problema ay kung sino ang magpapasya kung kailan dapat gamitin ito. Ang nilalang ay malinaw, ang bato ay susi, hindi lamang sa pagkawasak kundi pati sa balanse. Paano natin ito maititimbang ng tama? Habang nagpapatuloy ang diskusyon, naramdaman nila ang bigat ng desisyon na kailangang gawin. Ang lugar ay tila na puno ng tensyon, at ang bawat isa ay napilitang harapin ang kanilang sariling mga pagdududa. Sa gitna ng lahat, biglang nagsalita si Rashid. Ako ang magdadala nito. Nagulat ang grupo. Si Amina ay tumingin sa kanya ng may gulat. Rashid, bakit ikaw? Hindi ba't mas delikado para sa'yo, lalo na't kilala ka bilang isang tagapangalaga ng mga lihim na ito? Huminga ng malalim si Rashid bago sumagot. Ang buhay ko ay ginugol sa pagprotekta sa mga bagay na hindi dapat mahulog sa maling kamay. Kung ito ang papel na kailangan kong gampanan, handa akong gawin ito. Ngunit bago pa man sumang-ayon ang lahat, nagsalita si Malik. Rashid, hindi ko pinagdududahan ang iyong tapang. Pero hindi ba mas mabuting ibigay ang tungkuling ito sa isang tao na hindi pa masyadong kilala? Isang tao na maaaring magtago ng hindi napapansin. Ang lahat ay napatingin kay Amina. Si Amina, na mula pa kanina ay tahimik na nag-iisip, ay biglang nakaramdam ng bigat ng kanilang mga tingin. Ako, tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Tumango si Malik. Ikaw ang pinaka hindi inaasahan. Ang mga naghahanap sa bato ay hindi maghahanap sa isang tulad mo. Ngunit higit pa doon, naniniwala akong ang iyong puso ay dalisay. Hindi ka nagpapadala sa takot, ngunit hindi ka rin nauuhaw sa kapangyarihan. Si Amina ay napayuko, pilit na pinoproseso ang mga sinabi ng kanyang lolo. Lolo, paano kung magkamali ako? Paano kung hindi ko magampanan ang tungkulin? Lumapit si Malik at hinawakan ang kanyang balikat. Ang pinakamahalagang bagay sa pagiging isang tagapag-ingat ay ang pagkilala na hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang gawin ang tamang desisyon sa tamang oras. Tumingin si Amina sa bato na nakabalot sa tela. Sa kabila ng takot sa kanyang puso, may kung anong kakaibang tapang ang pumuno sa kanya. Kung ito ang kailangan kong gawin, tatanggapin ko. Ang grupo ay muling natahimik. Si Yusef ay tumango, parang sumasang-ayon sa desisyon ni Amina. Kung ganoon, kailangan nating tiyakin na magiging ligtas ang pagdadala ng bato. Hindi ito basta-basta na maaaring bitbitin kahit saan. Hinugot ni Rashid ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bag. Ang kahon ay gawa sa bakal, may ukit na tila sinadya upang itago ang anuman sa loob nito. Ito ang kahon na gagamitin natin. Ang mga simbolo nito ay disenyo mula pa sa sinaunang panahon at ito'y ginawa upang itago ang anumang espiritual na enerhiya. Dahan-dahang inilagay ni Malik ang bato sa loob ng kahon. Nang maisara ito, ang presensya ng bato ay parang nawala, parang isang piraso ng kaluluwa ng mundo ang isinara kasama nito. Habang ibinibigay ang kahon kay Amina, ang grupo ay tila muling nagkaroon ng pag-asa. Si Malik, Rashid, at Yusef ay nagpalitan ng mga salita ng suporta, habang si Amina ay pilit na iniipon ang lakas ng loob na kakailanganin niya. Ang susunod na hakbang, sabi ni Rashid, ay iwan ang lugar na ito at magtungo sa isang lugar na walang makakakilala sa atin. Amina, ikaw ang magdadala ng bato, ngunit hindi ibig sabihin ay mag-isa ka. Kami ang magiging bantay mo.
Ngunit bago pa sila makaalis, narinig nila ang tunog ng paparating na mga kabayo mula sa malayo. Si Yusef ay mabilis na tumingin sa paligid. May paparating. Kailangan nating umalis ngayon din. Ang grupo ay mabilis na nagtipon ng kanilang mga gamit at nagsimula ng maglakad papalayo mula sa guho. Sa kanilang mga puso ay naroon ang takot, ngunit kasabay nito ay ang tapang na dala ng kanilang misyon. Si Amina, na may hawak ng kahon, ay naglakad sa unahan, ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit matatag. Habang ang araw ay tuluyang sumikat, ang kanilang landas ay tila naging simbolo ng isang bagong yugto, hindi lamang sa kanilang mga buhay, kundi pati na rin sa kasaysayan ng mundo. Ang kanilang desisyon ay nagbigay ng direksyon, ngunit ang kahihinatnan nito ay nanatiling misteryo. Ang grupo ay tahimik na naglakad sa gitna ng disyerto, ang liwanag ng araw ay nagbabadya ng init na tila sumusubok sa kanilang katatagan. Si Amina ay hawak ang bakal na kahon sa kanyang mga braso, ang bigat nito ay parang tumutugma sa bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanya. Sa likod niya ay sina Malik, Rashid, at Yusef, lahat ay nakabantay sa paligid, tila umaasang hindi sila masusundan. Malayo pa ba ang susunod nating pupuntahan? Tanong ni Amina, ang kanyang boses ay puno ng pagod. Sumagot si Rashid habang iniangat ang kanyang tingin sa kalangitan. Malapit na tayo sa isang lugar na maaari nating gawing pansamantalang taguan. Ngunit hindi tayo maaaring magtagal doon. Ang mundo ay tila gising na sa presensya ng batong ito. Si Yusef ay tumigil at tumingin sa paligid, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng mga senyales ng panganib. Rashid, may nararamdaman ka bang kakaiba? Kanina pa ako hindi mapakali. Tumango si Rashid, ang kanyang mukha ay puno ng kaba. Ang hangin sa disyerto ay tila hindi natural. Parang may sumusubaybay sa atin, ngunit hindi ito mula sa lupa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Malik, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ang bato, sagot ni Rashid, ay parang naglalabas ng enerhiya na hindi natin kayang maunawaan. Ang nilalang na nakatali rito ay maaaring sinusubukan tayong abutin. Ang mga salita ni Rashid ay nagdulot ng malamig na katahimikan sa grupo. Si Amina, bagamat kinakabahan, ay mas humigpit ang pagkakahawak sa kahon. Kung ganoon, sabi niya, kailangan nating magmadali. Hindi natin pwedeng hayaan na mahulog ito sa maling kamay. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, naramdaman nila ang biglaang pagbabago ng hangin. Ang paligid ay nagdilim kahit pa ang araw ay nasa gitna ng kalangitan. Ang buhangin ay unti-unting umangat mula sa lupa, na parang tinatangay ng isang di maipaliwanag na puwersa. Sandstorm, sigaw ni Rashid. Maghanap tayo ng masisilungan. Ngunit bago pa sila makahanap ng ligtas na lugar, isang malakas na sigaw mula sa malayo ang narinig nila. Ang tunog ay hindi pangkaraniwan, parang isang halo ng tao at hayop na nagdulot ng kilabot sa kanilang mga balahibo. Si Malik ay napatingin sa likuran. May parating na grupo. Hindi sila maaaring tagapagligtas. Bilisan natin, sabi ni Yusef, tinulak ang grupo na magpatuloy. Hindi natin sila pwedeng harapin ngayon. Habang sila'y tumatakbo, naramdaman nila ang bigat ng paghabol sa kanila. Sa bawat hakbang, ang tunog ng mga yabag ng kabayo ay palapit ng palapit. Si Amina, na may hawak ng kahon, ay halos hindi makahinga, ngunit ang kanyang determinasyon ay mas malakas kaysa sa takot. Dito, sigaw ni Rashid, itinuro ang isang maliit na kuweba na nakatago sa gilid ng isang bato. Pumasok ang grupo, hinila ang mga bato upang takpan ang pasukan. Sa loob ng madilim na kuweba, ang bawat isa ay tahimik, nakikinig sa mga tunog mula sa labas. Ang yabag ng mga kabayo ay tila dumaan sa kanilang lugar, ngunit walang pumilit pumasok. Sa tingin ko, ligtas tayo pansamantala, sabi ni Rashid, habang hinahabol ang kanyang hininga. Si Amina ay naupo sa isang sulok, ang kanyang kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa kahon. Bakit nila tayo hinahabol? Ano ang gusto nila sa bato? Sumagot si Yusef, ang kanyang boses ay seryoso. Ang bato ay hindi lamang simbolo. Ito ay isang susi na nagdadala ng kapangyarihan na maaaring gamitin upang kontrolin ang pananampalataya at ang mundo. Kung gayon, sabi ni Malik, ang mga taong iyon ay hindi lamang ordinaryong naghahanap ng kasagutan. Sila ay bahagi ng isang mas malaking plano. Ang grupo ay natahimik. Ang dilim sa loob ng kuweba ay parang simbolo ng misteryong kanilang hinaharap. Ngunit sa gitna ng katahimikan, biglang naramdaman ni Amina ang kakaibang init mula sa kahon. Lolo, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. May nangyayari sa bato.
Si Malik ay agad na lumapit sa kanya, sinuri ang kahon. Ang bakal na kahon, na kanina'y malamig, ngayon ay naglalabas ng init at tila may maliit na liwanag na tumatagos mula sa loob. Ang bato, sabi ni Rashid, ay tumutugon sa isang bagay. Ngunit ano? Bago pa nila masagot ang tanong, narinig nila ang isang mabigat na yabag sa labas ng kuweba. Ang tunog ay hindi mula sa kabayo, ngunit mula sa isang bagay na mas malaki. Ang lupa ay parang umaalog, at ang bawat isa sa grupo ay napatigil sa takot. Anong nangyayari? Tanong ni Yusef, pilit na pinapakalma ang sarili. Si Malik ay tumingin sa paligid, hawak ang kamay ni Amina. Kung ano man ang nandyan, hindi ito basta tao. Sa gitna ng kanilang kaba, ang pader ng kuweba ay biglang lumiwanag, na parang may naglalakbay na liwanag mula sa loob ng bato. Ang liwanag na ito ay bumalot sa kanila, at ang kanilang mga isip ay muling dinala sa isang lugar na parang panaginip. Sa loob ng panaginip, nakita nila ang isang figura na nakatayo sa gitna ng isang madilim na po. Ang figura ay hindi malinaw, ngunit ang presensya nito ay ramdam ng lahat. Ang tinig nito ay pumuno sa hangin. Ang tagapag-ingat ay napili na. Ngunit ang landas ay hindi madali. Ang bato ay magdadala ng liwanag, ngunit ang dilim ay laging susunod. Handa ba kayong harapin ang inyong kapalaran? Ang bawat isa sa grupo ay natahimik, ngunit si Amina ay tila napuno ng kakaibang tapang. Tumayo siya at tumingin sa figura. Kung ito ang tungkulin ko, tatanggapin ko. Ngunit kailangan ko ng gabay. Ano ang dapat kong gawin? Ang figura ay ngumiti at ang tinig nito ay naging mas banayad. Ang bato ay hindi iyong kayamanan, kundi iyong pasanin. Dalhin ito, ngunit huwag kang magpadala sa kapangyarihan nito. Ang tunay na tagapag-ingat ay hindi nagmamay-ari, kundi nagpoprotekta. Sa sandaling iyon, ang liwanag ay nawala at ang grupo ay muling bumalik sa kuweba. Ang kanilang mga katawan ay pagod, ngunit ang kanilang mga puso ay tila puno ng bagong direksyon. Si Amina, bagamat takot, ay tumingin sa kanyang lolo. Lolo, ang bato ito ay hindi para sa akin lamang. Ito ay para sa lahat. Kailangan nating alamin kung paano ito protektahan nang hindi ito ginagamit para sa masama. Si Malik ay tumango, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Amina, ikaw ay higit pa sa inaasahan ko. Gagawin natin ang lahat upang magtagumpay sa misyong ito. Habang sila'y naghahanda upang muling maglakbay, alam nilang hindi pa tapos ang kanilang laban. Ang bato ay isang piraso ng mas malaking kwento, at ang kanilang landas ay puno ng mga hamon na hindi nila inaasahan. Ang umaga ay dumating ng mabilis, ngunit ang liwanag nito ay tila hindi sapat upang burahin ang bigat ng kanilang dinadala. Si Amina ay nakaupo malapit sa pasukan ng kuweba, hawak pa rin ang bakal na kahon na naglalaman ng itim na bato. Ang mga huling salitang narinig nila mula sa figura ay nanatili sa kanyang isipan, tila gumagabay sa kanya, ngunit nagbibigay din ng takot. Handa na ba kayo? Tanong ni Rashid habang inaayos ang kanyang mga gamit. Ang kanyang tinig ay mahigpit, na parang alam niyang ang kanilang susunod na hakbang ay ang pinakadelikado. Wala tayong ibang pagpipilian, sagot ni Malik. Ang mundo ay nakasalalay sa desisyong ito. Kailangan nating protektahan ang bato, kahit pa ang buhay natin ang nakataya. Si Yusef ay tumingin sa kalangitan, ang kanyang mga mata ay puno ng kaba. Kung ang mga nilalang na iyon ay muling susubok na makuha ang bato, kailangan nating maging handa. Ang laban na ito ay hindi lamang laban ng tao. Habang naglalakbay ang grupo mula sa kuweba patungo sa isang mas ligtas na lugar, naramdaman nilang parang ang bawat hakbang ay binabantayan. Ang hangin ay malamig, ngunit ang kanilang mga katawan ay mainit sa kaba at takot. Sa di kalayuan, ang tunog ng mga yabag ng kabayo ay muling narinig. May paparating, sabi ni Rashid, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng babala. Kailangan nating harapin sila ngayon. Wala nang oras para magtago. Ang grupo ay tumigil sa gitna ng isang malawak na patag, pinalilibutan ng mga buhangin at bato. Si Amina ay tumayo sa gitna, hawak ang kahon, habang sina Malik, Rashid, at Yusef ay pumwesto upang protektahan siya. Ilang sandali pa, dumating ang grupo ng mga armadong lalaki na nakita nila noong una. Sa gitna nila ay isang leader na may kakaibang aura. Ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa kaluluwa ng sinumang kanyang tingnan. Isauli ninyo ang bato, sabi ng leader, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng otoridad. Hindi ninyo alam kung anong kapahamakan ang idudulot ninyo sa inyong sarili. Sumagot si Malik, ang kanyang tinig ay matatag.
Ang kapahamakan ay nasa kamay ng mga nais magkamal ng kapangyarihan. Ang bato ay hindi para sa inyo ni para sa sinuman. Ang leader ay ngumiti, ngunit ang ngiti niya ay puno ng panlilinlang. Ang inyong tapang ay kahanga-hanga, ngunit walang kwenta. Ang bato ay itinalaga upang gamitin, hindi upang itago. Sa sandaling iyon, ang mga armadong lalaki ay humakbang papalapit. Si Rashid at Yusef ay agad na kumuha ng kanilang mga sandata, handang ipagtanggol ang kanilang grupo. Si Amina, bagamat takot, ay nanatiling nakatayo, hawak ang kahon. Kung gusto ninyo ang bato, sabi ni Rashid, kailangan muna ninyong talunin kami. Ang laban ay mabilis na nagsimula. Ang mga sandata ay nagtagisan, at ang ingay ng labanan ay pumuno sa disyerto. Si Malik, kahit na matanda na, ay gumamit ng lahat ng kanyang nalalaman upang suportahan sina Rashid at Yusef. Si Amina naman ay nanatiling nasa gitna, hawak ang bato, pilit na nagdarasal para sa kanilang kaligtasan. Ngunit habang tumatagal ang laban, isang kakaibang presensya ang naramdaman sa paligid. Ang hangin ay biglang huminto, at ang liwanag ng araw ay tila nawala. Isang figura na gawa sa liwanag at dilim ang muling lumitaw sa gitna ng laban. Ang figura ay tumingin sa lahat, at ang kanyang tinig ay pumuno sa hangin. Ang bato ay hindi para sa digmaan. Ito ay para sa pagpili. Sino ang magtatagumpay? Sino ang magpapadala sa kapangyarihan nito? Ang mga armadong lalaki, pati na rin sina Malik at Rashid, ay huminto sa laban. Ang presensya ng figura ay tila nagpigil sa kanilang galaw, parang lahat sila ay itinulak upang makinig. Si Amina, sa wakas, ay tumayo at humakbang papunta sa figura. Ang kahon ay nasa kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng tapang. Kung ang bato ay para sa pagpili, sabi niya, ako ang pipili. Hindi ito gagamitin upang magdala ng kapahamakan. Ang figura ay ngumiti. Ang iyong puso ay malinis, ngunit ang mundo ay puno ng tukso. Handa ka bang tanggapin ang bigat ng desisyon na ito? Tumango si Amina. Handa ako kung ito ang kailangan upang maprotektahan ang mundo. Ang figura ay dahan-dahang lumapit sa kanya, at ang liwanag mula rito ay bumalot kay Amina. Ang kahon na hawak niya ay biglang nagbukas, at ang bato ay lumutang mula rito. Ang bato ay naglabas ng liwanag na pumuno sa buong disyerto, at ang bawat isa ay napatigil, nabalot ng liwanag na iyon. Ang kapangyarihan ay hindi sa sinuman, sabi ng figura. Ito ay nasa balanse ng liwanag at dilim. Sa iyong desisyon, ang mundo ay magbabago. Dahan-dahang inilapat ni Amina ang kanyang kamay sa bato, at ang liwanag nito ay naging mas maliwanag. Sa sandaling iyon, ang bato ay naglaho, parang naging bahagi ng hangin. Ang presensya ng figura ay nawala, at ang disyerto ay muling bumalik sa katahimikan. Ang grupo ay tahimik na nakatayo, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Si Malik ay lumapit kay Amina, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Amina, nagawa mo. Ang bato ay wala na, ngunit ang liwanag na iniwan nito ay nasa iyo. Si Rashid at Yusef ay tumango, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamalaki. Ang digmaan ay tapos na, sabi ni Rashid. Ang mundo ay ligtas sa ngayon. Si Amina ay tumingin sa kalangitan, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at pag-asa. Ang bato ay nawala, ngunit ang aral na iniwan nito ay mananatili magpakailanman. Ang kapangyarihan ay hindi sa sino mang tao, kundi nasa kakayahan nilang pumili ng tama. Sa pagtatapos ng kanilang paglalakbay, ang grupo ay naglakad palayo sa disyerto, dala ang bagong pag-asa para sa mundo. Ang kanilang mga kwento ay magiging bahagi ng kasaysayan, ngunit ang liwanag ng kanilang mga desisyon ay magpapatuloy sa gabay ng sangkatauhan sa mga susunod na henerasyon. Kung nakarating ka hanggang dulo ng video, mag-iwan ng salitang liwanag sa comments para malaman namin na ikaw ay isa sa mga matatag. Gusto naming makita kung sino ang sumabay hanggang sa huling sandali. Salamat sa panonood.